Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is about drifting from the Word. Ang paglayo, paglihis o pagtalikod sa salita ng Panginoon. Our scripture reading ay makikita natin in the book of Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. And our key verse ay matatagpuan natin in the book of Titus chapter 1 verse number 9. Ito po ay sulat ni Apostle Paul kay Titus. Ang sabi po dito, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So napakalagang panghawakan daw natin ang matapat na salita ng Panginoon ayon sa ating mga natutunan upang tayo ho sa mga may kontra sa ating pananampalataya ay mapanghawakan natin yung sound doctrine at maituro natin sa kanila kung ano yung ating conviction, kung ano yung ating matibay na pinaniniwalaan. Now, if we will consider this, meron po ba tayong mga naaalala na mga kaibigan or close friends natin before sa church or sa Panginoon na kasama nating maapoy na naglilingkod sa Panginoon, but after so many years, ang kaibigan natin na yon ay tumalikod sa fellowship sa Diyos. It is because meron pong dahilan po yan at ang isang main reason na makikita po natin sa Biblia, ito pong sinabi sa Hebrews chapter 2, verse number 1. Ang sabi po dito ng writer ng Hebrews, therefore we ought to give the more earnest heed to the things that which we have heard. So napakalagang pahalagahan natin, panghawakan natin yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Dahil kung hindi, ang sabi po dito, lest at any time we should let them sleep. So kung hindi po natin pahalagahan ang salita ng Panginoon, madidrift talaga tayo, malalayo talaga tayo at maliliiso tayo. So ang paglihis at ang paglayo po, yan ay nagsisimula pag nagsimula na ho tayong ikompromiso na ang ating pananampalataya at or ikompromiso na natin yung mga prinsipyo na natutunan natin sa salita ng Diyos. That's why it is very important na nakikinig tayo ng aral, natututo tayo ng mga aral sa salita ng Diyos dahil dito sa Bible, dito natin natutunan kung ano yung matibay nating paniniwala, kung ano yung ating conviction. At yun po ay hindi natin dapat i-compromise. So, if we will consider this message, kung titingnan natin yung klase ng buhay natin, for example, yung klase ng ating pananamit. For example, yung mga kaibigan na ating sinasamahan. For example, kung paano natin, kung paano tayo nabubuhay, yung lifestyle natin. Ano po ba yung nagiging priorities natin? So, maybe may mga compromise na po doon sapagkat maraming source ng compromise. At once na magsimula na tayong i-compromise yung ating pananampalataya, yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, si Satan ho, lalo niya tayong i-urge na gawin muli yung ating ginawa. Dahil sasabihin niya sa atin, wala namang naging masamang bunga, di ba? Wala namang nangyaring masama. So, maganda gawin mo muli. So, kung ikaw ay nakikisama na sa mga kaibigan na hindi mananampalataya or nakikisama na sa kanila, ginagawa mo na yung ginagawa nila na hindi kalooban ng Panginoon or hindi bagay sa iyo bilang isang Kristiyano. So, ano pong gagamitin or anong sasabihin sa iyo ni Satan? Gawin mo ulit kasi wala namang, di ba? Wala namang masamang nangyari. So, magsisimula ka na yun yung magiging klase ng buhay mo or kaya dun sa mga priorities natin. Pag wala ka ng time sa prayer, wala ka ng time sa salita ng Panginoon, uudyukan ka ni Satan na ipagpatuloy mo yung ganong gawain sapagkat wala namang naging masamang bunga sa iyo. Pero before you know it, kapatid, makikita mo na yung attitude mo nagbabago na. Nawawala na yung refleksyon ng Panginoong Jesucristo. Nawawala na yung commitment mo sa Panginoong Jesucristo. Kaya huwag mong papayagan na yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na iyong natutunan ay makompromise mo or mabaliwala mo or hindi mo mabigyang pahalagaan sa iyong buhay sapagkat pag nalihis ka sa salita ng Panginoon, then dyan na din magsisimula ang buhay na dating seryoso ka sa Panginoon, ngayon hindi na. Dati naglilingkod ka sa Panginoon, ngayon hindi na. Dati nagtatapat ka sa Panginoon, ngayon hindi na. So napakahalaga sa ating buhay bilang isang mananampalataya
lagi nating bigyang pansin ang sasalita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat even the Lord Jesus Christ, mga kapatid, very serious ang ating Panginoong Kristo. Kinuha niya ang prinsipyo ng kanyang Ama. At yun yung kanyang ginawa, yun yung kanyang sinunod, yun yung kanyang pinangawakan sa kanyang buhay hanggang masunod niya kung ano yung pinagagawa sa kanya ng kanyang Ama. That's why we have the Savior, we have the Lord Jesus Christ na siyang nagtubos, nagbayad ng ating mga kasalanan sapagkat si Jesus mismo is a man na siyang faithful at hindi po niya kinompromise ang prinsipyo ng salita ng Diyos. So, how about us? Napakahalaga na iangkla natin, di ba? Itanim natin ang ating buhay sa salita ng Panginoon, sa prinsipyo ng salita ng Panginoon upang hindi tayo malayo, upang hindi tayo malihis, at upang hindi tayo matalikod. Let us pray. Our Father in heaven, I pray, tulungan niyo po ako na ang aking buhay ay patuloy naka-anchor sa inyong mga salita upang hindi ako malayo, O Diyos, at patuloy ma-enjoy ko ang fellowship sa inyo, maging sa mga kapatid ko sa Panginoon. This is I ask and pray, O Father, in Christ's most precious name. Amen.